So what's up sa mga kamotolib, no? So magpapail tayo ng flange shop dito sa aking motor, no? So kaya ng sukat XRM 125 Wave 125, iisa lang po sila ng sukat kamotolib. So magpapail tayo ng flange hub sprocket, no? So ang kaitsura kasi ng flange hub ni Rusi Flash X is itong XRM or Wave 125, no? So yan, so ito is ang pinagkaiba niya sa stock is itong butas, no? So ang butas kasi ng stock is nasa 12mm, no? Yung laki, ito kasi is 10mm. Kasi ito yung sprocket ko. Yan, ito yung sprocket ko. Yan, two-tone yan guys. Binapping ko yung itim. Yan na ganyan siya. So 46 teeth. Yan, 46 teeth kasi mas naging comfortable ako dito sa 46, no? Mapa 15 teeth, 16 teeth, tas 17 teeth, no? 17 teeth high speed na po yun, no? So gagawin ko lang yun kung magre-racing ako. Then ito yung problema niya pag nilagay natin. So yan, may malaki yung butas ng Pantemex tong sukat ng sprocket, pero pasok yung 4 holes and pasok siya. Yan, ganyan siya. So, nung bumili ako ng tornilyo, ito ang binigay sa akin. Ganito. Pang disc, no? Ganito yung mga bolt ng mga disc. Kasi parang ganyan siya. Yan. Kasi may leg daw yun, ganyan. May leg yan. Yan. Yan, ganyan siya. Tapos kapag sisigipan natin, guys, smooth na yan guys. Hop. Iyo. Ay. Yan guys. Yan. Ganyan siya. Sumakto siya sa surface niya, no? Yan. Tapos bumagay din siya sa forma, yung Allen type, no? So 25 pesos ang isa nito. 100, 4. So magkano ang plan shop? 320 kasi sa motor shop ko siya binili, hindi ko siya sa Shopee kasi nasira biglaan yung flange hub natin, no? Na lost thread yun dito. So kailangan talaga natin siya palitan kasi daily use natin yun. So ikakabit na natin siya, no? Then papakita ko sa inyo kung ano pang kailangan i-convert pa ba natin or plug and play na lang ba talaga. So yun, mga kamotor, i-start na tayo, no? Para masimulan na natin. Yan, babaklasin na natin itong yung gulong sa likod. Tapos ito si yan guys, bago. Yan, pagkukumpay natin silang dalawa. So babaklasin na natin siya, no? So papakita ko sa inyo kung ano yung mga gagawin natin, kung magko-convert pa tayo or hindi, no? Mga motor na tanggalan natin, no? So okay po yung rubber damper natin, no? So medyo nangawa na siya, pero silang dalawa, no? Mas matangkad tong stock, no? Kaysa dito sa pang XRM, no? So halos same lang din sila ng butas, so magkapatong kasi. Ayun. Yan. Closer look natin. Halos same lang pala. So halos same lang pala guys, na Wave 125. XRM 125 to guys. XRM 125. Wave 125 na flange hub, no? So halos same lang sila, oh. So sa likod. Sa likod natin. Ayun, halos same lang guys. Pasok natin dito. So ito yung mags. Check nga kung okay po itong bearing. Pwede pa. Check natin kung pwede. So pwede siya guys, masikip lang, no? So gagawa na natin ng paraan para mas pumasok siya. Yung kasi na natin itong mga alibaba na to. So yun, ganyan siya, no? So may uwang lang ng konti, no? Sa talib. Bumagay din yung Allen type guys. Kaya bumagay siya, no? So lubog na siya. Kitang-kita nyo naman na lubog. So sasalpak na natin, na guys. Mabilis lang, salpak lang, no? Pakita ko rin sa inyo kung paano yung sasalpak. Let's go! So yun nga guys, yung may uwang nga siya. So kaya siya may uwa kasi
Ganda yun sa rubber damper niya, no? So, papalapatin muna natin yun. So, dapat bibili tayo ng pang XRM din na rubber damper, no? So, masyadong matangkad yung kanyang damper, kaya ganyan siya, no? Masikip yan, guys. Ayun, kahit anong gawin ko. So, free wheel. So, gana natin yung 15 teeth. Ayun. Salpakin natin. 1546 po ang sprocket set natin kasi magto-touring mode tayo ulit. Touring mode. Hindi po kasi advisable sa akin ang high speed sprocket kapag may angkas tas may top box, no? So, papalitan natin to. Yan po, 17 teeth po yan, no? So, kapag nag 17 teeth, 46 tayo is 2.71 ang gear ratio kaparehas ng 1438, no? So, sasalpak na natin, no? Para masalpak natin tong kadena. Yan, para masalpak. Kasi hindi siya masalpak eh. Kailangan natin mag-adjust dito. So, hindi natin mag-adjust dito, natin mag-adjust, no? So, salpak na natin tong 15. So, yun, nalagay na natin yung 15 teeth, no? Guys, 15 teeth, 46 sa likod. Law-law pa yung kadena, no? So, kailangan natin sikipan yan. Free wheel. So, maganda yung free wheel, no? So, yun ang finished product. Yan. So, lumabas yung pagka-silver neto, no? So, free wheel check na kayo. Pantay na yan, guys. Maganda yung ano, guys. So, about dito, guys, sakto naman yan dito. Yung damper lang natin is matangkad, no? So, susunod na natin gawa ng paraan para ma-fit na talaga siya dito, no? So, ganyan lang yan, guys. Pero yan, safe naman yan. Wala nang problema yung ganyan. Kasi mahaba naman yung tangkay niya dito. Umuuga-uga siya konti. Pero check natin kung anong driving feeling niya, no? Kung may problema ba o hindi. So, kapag bukas is nagkaroon siya ng problema is babase na tayo dito sa rubber damper. So, yun ang mga kamonteled. Yun. Ayusin din natin to, no? Papakita ko sa inyo kung paano yung technique. So, yun lang.